verse 8. 1 John 4, verse 8. Sabi po digdi, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ilan din po sa ibang version. Basahin ko po sa ibang version. Sabi po sa New King James Version, he who does not love does not know God, for God is love. Yan. Ang word po na know, lalo na sa Bible, bako lang po siya talagang by knowledge, no? Bako lang siya by kilala lang. Kundi, iyan po ang sinasabi sa Bible na know, is yan po itong intimacy. Yung deeper level of our relationship with God. Know. Okay? Yes? No. No. Okay. No, ay kilala ng Panginoon. So, knowing means loving God. Amen? So, sabi nga sa bago, kung dait aga po kilala ang Diyos, dait ka nga papadama. So, sige. Risa man po sa satuyang title, kung ano ang story pa muna. Tama ba? Balikan tanong to, Sel. Familiar? Yeah. Si David dyan. Nakamasala. Si ni. Okay. Amen. So sige po, buksan ta po in 1 Samuel chapter 17. So dahil hala-hala ba po niya yung buong chapter na ini, siguro ang inyong ko is masabay ng basa, ng verse, tapos mag-go through na kita sa garo explanation po. No? Okay. Tama po ka mo. Si David at si Goliath. Pero bago po niyo nangyari, magayunon lang po dahil nagkaubag po, isa nga po ang hari kang Israel kang panahon ay ni? Tama, si Saul. Si Haring Saul. Bago po nagkauban ng laban si David at si Goliath, inanoint po si David. Okay? Inanoint si David bilang hari. So may current hari na po, at siya si Haring Saul, pero dahil po, dahil po nalugod ang Panginoon kay Haring Saul, grabe. God is love. Nawala ka. Si Saul. Pinili na po si David. Pero dahil pa declared na king si David kang panahon niya. Pero pinuspos po siya ng banal na spirito. Kang time po na nilihan siya, isa yung pinadara na messenger? Si Samuel. Si Samuel po ang pinadara para po patungan ang piniling hari ng Diyos. Yan. Magayroon na sa kakasubakay mga ano. Magayroon po. Kaya data mo basta-bastahon ang pag-lay ng hands. Kasi may anointing po na nagaganap. Nililid po ang mga ministers ni God sa kung anong sasabihon, isa yung papatungan. Amen? Amen. Tapos po, magayon pa po, taligdi pa po sa story pong ito. Sabi ko sa inyo, si Haring Saul, ang rason po kung paano po siya, dahil na naugma ang Diyos sa iya, ay may bagay na po siya na daiginibo. Halimbawa po, ang sabi po kaya, Diyos po baga ang ralaban ng kapanang po, ano? By tribe. Kalaban po ka mga Israelita ang Amalekita. Yan, may labanan. Ngunit si mga Amalekita po, sabi ng Panginoon, dahil ka mo magtada, kahit
ano ba yan, na mapagdaog or paglusob din do sa labanan between Israelites and Amalekites, gabos yan, lipulo nito. Pag sinabing gabos, may tala po ba? Mayo. Ini po si Haring Saul, nagtala po, ay si magagayo na ano, mga magagayo na mga animals. Ang isip niya po, dahil magayon to, isusurrender niya, i-offer niya sa Panginoon. Pero, ano rin po? Loving is obeying. Pag nagpapadama, dailang po, naba 1 to 10 ang ano, pinapag mo, 1 to 8 lang. Pag nagpapadama kita, buong-buo ang satong pagtubod sa Panginoon. So yun na to, ang feeling po ni Haring Saul, nag-report po siya kay Samuel, Samuel, okay na, gana ka ta, gana sa tuyang tribo, gana sa tuyang angka ng mga Israelita. Sabi niya, iyon na, sinunod ko ang Panginoon, yan ang aram niya, sinunod niya ang Panginoon. Eh, kinaulay na po ni Lord ang messenger na si Samuel. Nadaingan na lumod ang Panginoon at habog niya na maging hari si Haring Saul. So, grabe po pala ang kahalagahan kang pagsunod sa Panginoon. Pag nagsunod kita sa Panginoon, mayong walat-walat, mayong itatada, kundi kumpleto ang pagsunod sa Panginoon. His word is alive. Very active. Grabe ang purpose kayo sa buhay ta. Diba? Kung nagbabasa kita ang Word of God, nalilinawan kita. Sa mga dati, kala ko kayo mga kinokorek kita ni Lord. Kinoconvict kita. No? Kasabay po iyan kapag meditate ang Word of God, kasabay po ang conviction ng Holy Spirit. Grabe. Nagtutuman pa lang ko sa ano, pero ano ako sa 70 pero sige po, let the river flow. So, grabe. Tuman po, kung naalala niyo, itong, naging sikat man po ng verse na, sige, madumadagot kita. 1 Samuel 16 mo na po kita. I know, it's 15. Ano lang? 15. Sige po. 15:22. Digdi po, kung nadadaw ni Luni, obedience is better than sacrifice. Digdi po naglaog tong kwento ito. Minsan muna dakol po talaga kaya sa Bible ng mga stories na akala nila yung pag-offer nila sa Panginoon, okay. Pero yung pa pala, dahil. Diba? May naalala kita, may pagtugang, nag-offer, dahil may anggot, habog ni Lord. Dahil may pagkamot, habog ni Lord. Diba? Bako yan dahil dakol ang tinauno. Kundi, kung ano ang talagang tinaumahan sa puso. Because loving is obeying God. Knowing is loving God. So, makanood po kita kasi kitang mga aking ng Diyos, create kita niya for His Word. Yun na po yung standard ta. Yun na po yun ang babasihan ta. Bako na po si trending, ano pa? Si mga cravings, kundi what the Word of God is saying. So, yan na. Namnamunta po yan pula dyan sa 1 Samuel 15. Pero magayunan lang po kung paano sinasabi ni Lord ang tunay na pagsunod, ang tunay na pagkamuot sa Panginoon. Amen?
Buksan ta po ang Bible ta sa Matthew 22, 37 to 38. Ayan. Matthew. Si po familiar na dyan. Ako sobrang po na-amaze ako kay Lord dahil halos ang nabababa po ng preaching na pinababasa ko ni Lord. It's either loving God o obedient disciples. Talaga naman vision na vision ng church, praise God. Yan na po kita. Matthew 22. Pabasa daw po, 37 to 39. Ay, 38. Sige, lagon ako na lang po. 36, sabi dyan, Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus. Sunod tanong, sinisinok kita ni Lord kapag may mga kabutan kita? Mahalin mo si Isaiah. Ang Panginoon na ano? Mong Diyos. Grabe, highlight, Panginoon, Diyos. Nang ano po? Buong puso. Nang buong ano pa? At ng buong. Sa ibang version, pati kalakasan. Ito ang pinakamahalagang ano na po? Utos sa lahat. Ini po dapat ang buhay ta. Mahalon si Isaiah. What is his name? Jesus. May tatanda? Mayo. Pero sinasabi yan, kasi kung daita mo yan ginigibo, useless. Grabe, no? Mahalin. Kita po, kabus niya ang didiaram ko. Tama ba? Born again na po kita. Na-revive na sa itong mga spirits. Amen? Kaya hindi na po kita namumuhay. Diba? Matthew 4. Uli na naman, nagsimbag na naman si Lord. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, pero kita binabalik ng Lord sa word niya. Hindi po ang buhay na. Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa ano na po? Bawat salita na mula sa salita ng Diyos. Bawat salita ng Diyos. Anong salita ang pina-absorb na mga kay Lord pa ba? O baka mas takol sa ibang bagay? Salita ng Diyos. Aware kita kaya na once kita po ay rooted and aligned sa Word ni God, buhay na buhay ang Espiritu ta. Taano kita, di nagsusunod sa sinasabi ng Lord. Pag inanong nagkaro, ano yan? Basic man ang binababa. Pero tanda rito, duman nagpupuon sa basic para magrarong ka pa kaipuhan ang basic. Amen. Foundation. O, tuwan-tuwan paligtin ng material. Mahalaga po yan. Joshua 1:8. Buksan pa po. Hallelujah, ibang ano na. Sige lang, let it flow. Josue. Ako para po sa ko, I consider Joshua as the best leader in the Bible. 1:8, o ime, arang pa na po ba ni? Ay, halatin ako kinauna. Hello po! Araw si Counselor, arang pa po ba ni?
Pero sabi ka nga, bako lang po sa knowing. But knowing is loving. Loving is obeying. And ano na po? Pabasa po, huwag mo! Kautosan na naman. Bulay-bulayan mo ito araw at gabi upang malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Na-absorb. Ano ta? Hindi pa lang sa puho nagtatagilid na kita. Ay! Lingaw. Ang pagpamaho dahil nalilingaw. Ang pag-check ng notification sa Facebook dahil lingaw. Kasi. Ganda ko lang gibuhon. At the arts, at yan, ano. Ang hapon, isa ang Diyos mo. Sana. Binabalik lang po kita ni Lord, ha? Ako din, kinakaulay ko din po. Inot! Pero naman yan. Ako ang inot na kinakaulay ni Lord. Hindi na linawan. Kaya, kung kita nakakalingaw sa pinapag-ibon ni Lord, sabitan na lang Joshua 1:8, talagang sigurado na ba kung tataramon kang Diyos ang ina-absorb mo? Amen? Romans 12, grabe basic na naman sa Arvin. Did we sacrifice? Romans 12. Grabe. Hindi pa kita na 17. Romans 12. Masunod ko talaga kita kung anong sabi ni Lord, no? Verse 1. Grabe, love ni Lord po sa to. Kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Kasi nakareceive ng mercy ni God. Ako, amen. Ibigay. May pagbibigay. Ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. So, pagmamahal pa lang pa, nagbibigay. Nag-aalay kang buhay sa Panginoon. Dero yung si Pastor ko pa. So ano? Kamusta ba ang pagtaota pa sa Panginoon? Time. Lalo ang time. Diba? Mahihiling ka po, diba? Kung nagpapadangat, may nilalaan kang oras. Amen. Matik na yan. Kung in love ka kay Lord, dahil question kung kuyak ka, dahil question or dahil issue kung may assignments ka. Ang issue dito, akin ka ng Diyos. Dahil akin ka ng Diyos, susunod ang sinasabi niya. Masakit ba magsunod sa Panginoon? Ay, dumapo ito sa Matthew 11. 28 to 30. Si Lord po, dahil Diyos po siya ng pag-ibig, aram niya po ang satuyang kalagayan. Aram niya po ang sitwasyon, kang buhay ta, kang puso ta. But remember His love for you. And His love never fails. Amen. His love is complete. Diba? Minsan may mga hinahanap pa kita from A to Z. But God is
hanap mo, yaon ako sa iya. Sabi ko sa Matthew 11:28 to 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. At ano na po? Nabibigatan sa Yeah. At nabibigatan sa iyong pasanin. Narinig niyo yan? God is aware of your pain. God is concerned. Pati yung mga worries mo, mga takot mo. Pero ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Taano kita sakit, masakit magrani, na siya mismo ang nag-aapod sa to, the God of love. Diba? Kada ako kitang gustong hanapon, kada ako kitang gustong halaton. Pero si God, yaon, hinahanap ka niya. Kasi padangat ka niya. Grabe po ang pagkamot ng Panginoon. He cares for our families. He cares for our needs. Nagkikare po talaga siya sa to. Kaya lumapit. Magrani po kita sa iya kung nagagabatan kita, nasasakitan kita. Kasi ang sabi niya, may pangako pa siya. Bibigyan ko kayo. Dahil nga siya ay God of love, siya po ay generous na magtao. Sabi na rin, bibigyan ko kayo ng, ano na po? kapahingahan. Di ba may mga linyahan? Pakita kayo. Paggal na ako. Maan ako masabi sa sobrang tindi kang pagmati ko. Pero aram yan ni Lord. Aram na aram ka ni Lord. Aram niyang naasar ka. Aram na nakupunitan ka. Aram niyang gutom ka. Aram niya po yan. Invitation niya magrani. Pero may yan, draw near to God and He will draw near to you. Tama ba? Aware kita na padangan kita kang Diyos? Amen. Pero, how well do you know your God? Dahil kung araw mo na mahal ka kang Panginoon, kaipuhan ang response. Kung kita nga naintindihan, nagme-message, gusto ta re-replyan. Tama ba? Yeah. Matindag si Bagsaya. Lalo na kay Lord. E na-expect po sa to ang simban, ang tugon ta sa iya sa aral daw. Ang pirmi niyang pag-apod sa to na siya ang Diyos ng pag-ibig, siya ang Diyos ng kapayapaan, siya ang Diyos ng kagalingan, siya ang Diyos sa gabos ng area kabuhitan. Pero taano naman pinipilit ba na naman na maging garo Diyos ng buhay ta? Kamusta po? May sinusuko pa ba kita sa Panginoon? May nilalat go pa ba? O baka mana? Kasi pirmi po kita may nilalat go. Whew! In the name of Jesus, help us, Lord. Diba? Na-share sa worship, ano may sharing na ito, si Abraham. Diba? Known as the father of Faith. faith. Tano po siya kapag na father of faith? Tinas siya ng Panginoon. Diba? Hali-hali ang panahon, naghalat po siya para kung Aki. Nangako ang Panginoon. Tinupon, nag-abot si Aki. Ngunyan ang sabi,
Ialay mo sa ko ang kasaro-saro mong akin. Nagdai ba si Abraham? Ang faith niya, matinding action. Ang faith niya, mayong duda. Ang faith niya, mayong takot. Hala! Naagad ko sa inyo, tapos ko anong alam sisay ba ang Diyos? Amen? Minsan kaya, feeling ta, na kinauna sa to ni Lord, kita na ang owner. Ang apod po sa to ni Lord, yes, towards, or katiwala ng Panginoon. Mabuti ba kitang katiwala ng Diyos? Kung mabuti po kitang katiwala ng Diyos, yun na yan. Nagpapadangat, nagsusuko ng buhay, nagsusunod, nagpapatawad, nananalig. Bako po madali talaga ang satuyang walk in the Lord. Ba, mas lalo delikado ang buhay mo kung mayo ka sa Panginoong Jesus. Amen. Dagos na pati. Muli na naman po, si Sundin. How many times kita nakakabasa sa Bible? Sundin mo ako, sabi ni Lord. Hello? Dami. Thank you, Pastora. Aware si Pastora. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil ano na po, mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Okay. Di ba sabi ko sa bago? Sakit ba? Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Tayo kita nasakitan. Kasi nga ni po din kita nagrarami sa Panginoon kung babasahin lang sa verse 9. Nasasakitan po kita dahil sinusolo ka na naman. Activated, self-activated. But Jesus should reign in your life. Amen. Dapat. No? Jesus reigns. Tatanong, sabay mo kakausap. Hindi. Ano tanong? Hallelujah. Okay. Hindi mo, klaro-klaro. Bako po pala masakit. Nasasakitan kita dahil sinusolo ta. Dahil daita si Lord pigahaya na magiro sa buhay ta. Dahil nalilingawang ta, nayahon siya. Amen? Yahon talaga siya! Hello! God is in you. With you. Kung ika'y para sa akin, sinong laban sa akin? Oh, ay, okay. Ibig sabihin po, if God is for us, who can be against us? Di ba po pa kanin? Nothing. Kaya ako mga sinasabi concerns. Mo kita, name it, ano mga concerns nito? Mayo po daang makakapaghiwalay sa to sa pag-ibig ng Diyos. Kaya, manino hayaan namin lang, pinayaan namin, ang bayo mo pala mga sorry. Kaipuhan mo pong lakawan ang faith na uwaka. Faith with action. Faith with action. Like Abraham. Like David. Pero sa second, ano ko na rin share si David? Ikaw ba lang na kung ano? Okay. May laban, tama? Amen. May pinaglalaban ka mo? Ano yan? Nawa si Jesus. Kasi baka pinaglalaban ta, si ano ta, si gusto ta, ano pa?
Kadakol pang diba? How well do you know your God? Sa hapon na iyan, hinahalatan kita ni Lord ng response back. Sabi sa Bible, we love because He loved us first. He first loved us. Kaya may kita mo pagmamalaki na, ako kaya nagpapadala talaga yung love ko matindi. Yung love mo, lalo kung nakaayon sa Panginoon, ang glory sa Panginoon. At ang love na imayabang. Pero dahil ka man naka-private, tama ba? Pagpadangat mo, shout out! Kaya grabe, itatanghal ang Panginoon. Yan, ano na po? Yung pag-join ta sa Jesus Reigns. Ipapahiling ta po sa Panginoon kung gaano ta siya kapadangat. Yan naman ba kayo kapadangat na naisip mong kay Bana na dyan? Si Lord, papahiling ta na siya po ang padangat. Ha? Sabi ng sumagot na termi, o ba kung yung rarampahan, buti ano, may parada. Only Jesus. O may nagapot, ano pangarap mo? Jesus ang topic. Sorry, let's talk about Jesus. Basta ako sa Isaiah 12. Kayo, O Diyos, ang aking tagapagligtas. Magtitiwala po ako sa inyo at hindi matatakot. Kayo, Panginoon, hindi na naman, nagbibigay na naman siya. Ang nagbibigay, ay receive sa panahon ng lakas sa akin at kayo ang aking awit. Si Senator dito, in love, tapos napakanta. Amen. Lalo kay Lord, namimiss ko na ako, Lord. Ito, nakakabigla ako nakakakanta mga songs for the Lord. Hi, making melodies to God. For God. Kayo nga ang nagligtas sa akin. Ini po, sunod ka din po sa verse, sige, inago sa tala 3. 3 to 5. Kung paano ang malamig na tubig, ano na, ay nagbibigay kalalakan sa nauhaw. Yung mga malipot at siya. Kayo naman ay maghagalak kapag iniligtas na kayo ng Panginoon. Amen? Di ba kapag kita may mga problema, tapos nagrani ka na sa Panginoon, tapos nasolusyonan, ang galak na grabe. Tapos ang luwalhati kay Lord. Ang balik ang papuri kay Lord. Pagsapit ng araw na yon, aawit kayo. Purihin ninyo ang Panginoon. Sambahin niyo siya. Yeah. Sambahin niyo sa mga bansa. Uli ako, wagay-way na Jesus reigns. Hallelujah. Chain mana chain. Sambahin niyo siya. Sabihin niyo sa mga bansa ang kanyang mga ginawa. Amen. Kada ako gini mo siya. Tapos pagmagasi mo. Sisay po ng mga revelation like that. Tapos kinaulo na rin. Hala siya. Kada ako gini mo siya. Tapos yan po. Kaya minsan talaga kita na ano na yun. Sabihin nyo na karapat dapat siyang purihin. Paano tama encourage ang ibang mga tao na purihin siya tapos pag-worship, purihin.
saan na. Nagkataon po kami, tapos si uncle ko na ganun po, nag-aw po kami naman sa simbahan. Natanglay po talaga ako, sabi ko, ako pa lang klika niyo itong random lang. Ang layo pa yun. At saka tatod na makita bilang ka siya. Ano ba yan? Dahil nga ko nag-aragan mo tayo. Marinisan ka ano ako. Ang tanong. Sabi ko, iba talaga. Buhay ang Diyos na! Harayon! Harayon! I-revive kita ni Lord. Thank you, Lord. Umawit kayo sa Panginoon dahil kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ito sa itaan sa buong mundo! Tumagas! Lusin na! Grabe manakanin siya! Tama na po, tama ka magbay na si Kusmit. Nagsan ko pa po energy sa pagnakawa siya. Pero yun po talaga. Kung panahal ang Diyos, di kita nakamute. Diba? Ay, ano pa isa? Dapat na-adjust ang mga preacher dito sa atin. Dapat sensitive din sa music. Hallelujah. Dahil si Lord po, yes, si Lord po, grabe talaga siya magpadama. Amen. Tapos sinukdan niya kita na, ang ano talaga, nagmamanifest, di ba, yung love ni Lord. Pag nag-manifest ang love niya, itong mag-iano na lang nagaro, kung anong sabihin sa to, grabe, mag-iano magsunod. Pero pag nakapuna po kita ng ayan, ano ba ba, phone kita day 1, ay Sunday, ay, puspos na. Monday, nakalinaw sa Joshua 1:8. Hallelujah na naman siya. Mabilis na. Malamuya po talaga, kahit sa aldaw pa lang talaga. Hindi kita makakali. I can't live a day without you. Amen. Diba? Kasi yung hani po, sabi sa Matthew 4:4, ini po ang sa tong buhay. Masabi-sabi ko, hindi ko na. Kasi hani, hindi ka nagbasa. Alam mo na ini ang buhay mo. Kung talagrayo ka pa. O talay mo binuklat. Diba? Binuklat. How well do you know your God? Sige, balik kita. 1 John 4:8. Talagang si David and Goliath. Pero pa next, ano na yan? Next season. Ang sino pang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos. Nagpapalakad ka ba? Tunay bang kilala mo ang Panginoon? Amen. Sapagkat, sa'yo ako na, tama ba? Ayun eh, ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan. Sinishare ang experience na kay Lord. Sinishare ta sa ibang tao ang encounters na kay Lord. Sinishare ta kung anong ginibo sa to kang Diyos ng pag-ibig. Diba? Pag nagpapadangat pa, pinipilit pa. Bako yung tunay na pag-ibig pag pinipilit ka pa. Kusa. Kusa. Magian. Maugma. Bako tong matao ka. Ay, dahil na lang lagot. John 21 po kita. John 21 verse 15. Naalala niyo si Pedro? Yes. Isay. Si Pedro. Nagtitila ako naman si Mama. Pedro kayo. Okay po, Lord. Katulad nag-share din ako, may mga nagtala ako talaga. Okay, share ko lang po si Pedro. Ulit ako, Lord.
Hallelujah in the name of Jesus. Talaga naman i-share po talaga. Uli na po. Sabi ni Ben. Again, tala po niya, si Jesus at si Pedro. Pagkatapos nilang mag-almusal na kamo. Sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Ulit ito po, pabasa. Siya po. Mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Naghahanap si Lord ng Kristo. Nalobat na po siya. Hello. Naghahanap si Lord ng response kay Peter about sa pagpapadangat niya. Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo. Yan, yan si Pedro kay Lord. Lord, harap mo ba yan? Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Muling sinabi ni Jesus, Simon, o imagine nila ko niya, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Kunin ako po si Pedro. Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Magayon pa si Pan, alam niyo po na mahal ko kayo. Kunin naman sabi ni Lord, sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. At sa ikatlong ulit, ay sinabi ni Jesus, Simon, na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Kunin po, ang drama na po si Pedro. Nasaktan si Pedro dahil 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na mahal kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. How well do you know your God? Hindi mismo si Lord naggamit man po ng pagmamahal or itong sinasabing knowing na sabi ni Peter, Opo, alam niyo Lord, alam niyo mahal ko kayo. Pero ang hinahagad ng Panginoon is yung intimate na reply or intimate na relasyon ni Pedro kay Jesus. And paulit-ulit din po na sinasabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Isay po mga tupa? Yes. Ang church, ang mga aking Diyos. Si Lord po, sabi tayo, Diyos ng pag-ibig siya. At kapag Diyos ng pag-ibig, naghihiro yan, nagsusunod yan. May effort yan. And si Lord, kinakatagpo po kita mo niyan. At hinahalatan kita kung anong tugon ka sa iya. Asay duman na, sa mahal mo ba ako, sabi ni Lord. Duman kita. Mas mag-focus kita kung sa sinabi ni Lord, alagaan mo ang aking mga tupa. Kamusta po ang pag-alaga ta? Hindi. Sa lampang saro. A spiritual family. Sabi sumagot, kung daida ang daida nagpapadangat dahil kilalang Diyos at pati din ang pagdaig nagpapadangat sa kapwa. Pero si Lord concerned din po siya sa mga tupa. May care pa ba kita sa kapatiran? Puwan po ka nag-life group kami. Sorry po. Very nice. Tapos kang Sabado sa worship team habang naghahalal.
na-share ko po. Pero ganoon nilang po talaga sa ko ni Lord yung burden bigla. Mula ka to Friday. Yung honoring. Honoring our spiritual leaders. Ang pag-alaga po sa tupa o sa kapatiran, mahalagahon po na may pag-honor. Amen? Buksan ka po ang Bible ta. Hebreo 13:17. po ang sabi dito. Huwag na naman po kayo sundin. Pero sabi po dito, sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. So yung nito, pangalaga, no? Sa mga tupa. Kaya kung susundin nyo sila, ano na pong epekto? Magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Ang pag-honor po, ay part ka nga sa Biblia. Ang pag-aalaga ka mga tupa ay ino-honor na rin po mga nilalagsato ni Lord na leaders. Kasi aram po dito, ang danger pag di kita nag-honor ni mga leaders na nilalagsato, tactic po yan ni Satan. Mag-create ng division inside the church. Magkawang rebelde puso. Pag may araw nakita kayong division, rebellion, or etc., daita po naaalagaan ang tupa, ang kapatiran. At daita din po na susunod itong how well do you know your God? Because loving God is honoring din po the people of God. Ganon po si Lord magpadangat sa to. Gusto niya kita ayuso. Every time. So dapat pala nagmamalasakitan kita rin talagang magturugan kay Kristo. Iset aside na po yung pride. Iset at mga saliritang concerns. Inaabudan din po kita ni Lord na padangaton ang spiritual family. Delikado po ang rebellion. Delikado po ang division. Si Haring Saul, nag-rebelde. Rebelde po to. Kasi diin nga si Manod ni kompleto ang pigsabi ng Panginoon. At kasali sa mga sinabi ni Lord, ang mga inurulahin tao niya, saan pa lang yan, iba-iba pa lang yan, dikit pa lang. Grabe pa rin sa'yo, pero parang nag-burden na lang. Kaya po yan. Magkawa po kita atmosphere of humility. Atmosphere na nag-iintindihan, nagpapatawaran, nagdadaragugan, nagsusunod. Kasi mismong si Satan, iyan ang ginawagsak. And habo ni Lord, kitang mga tupa niya na marayo sa piling niya.
So sige po, let's all stand up and let's worship the Lord.